ang negosyo, pagka matatag na, hindi na matitibag. Ang negosyo ay nakabase sa swerte-swerte. Pagka ikaw ay masipag, ikaw ay matyaga, magiging magaling kang negosyante. O papasukin mo negosyo yung gusto mo. Okay, yung myths sa pagnenegosyo, binigay ko nung una, part 1, 4. Ngayon naman, yung kalahati pa, 4 ulit. Yung myths sinasabi natin sa pagnenegosyo, mga haka-haka, mga sabi-sabi, alamat na hindi tama. Diba? Ibig sabihin, pang-5 na ngayon. Yung pang-5 kasinungalingan o sabi-sabi, magnenegosyo ka nung bagay o papasukin mo negosyo yung gusto mo. Ibig sabihin, yung hobby mo raw, yung passion mo. Naku, myth yan. Kasi pag magnenegosyo ka, hindi yung gusto mo ang ipipilit mong bilhin ng mga tao. Sa halip, ang gusto mong alamin, yung kung ano ang gusto nila at yun ang papasukin mong negosyo. Mahirap magsimula ng negosyo doon sa gusto mo. Kasi sabi nila, para ka lang naglalaro pagka yung gusto mo ang ginagawa mong negosyo. Halimbawa, masahe. Mahilig ka magpamasahe. Ngayon, yung nagtayo ka ng masahe, ng spa, wala namang gusto magpamasahe doon. Sayang yun. Ibig sabihin, ano ba yung gusto ng mga tao doon sa lokasyon o doon sa target mong market? Yun ang alamin mo, hindi yung gusto mo. Bihira ang sinuswerte dahil nga mapalad na meron siyang passion at talagang mabenta na. Dapat unahin mo kung ano yung gusto ng ibang tao. Next, dapat ang negosyo, pagka matatag na, hindi na matitibag. Naku, nakakatakot 'yun, Matitibag at matitibag ang negosyo mo kung hindi ka patuloy na mag-aaral, i-improve, i-innovate kung ano yung mas ikagaganda pa ng negosyo mo. Maraming mga istorya niyan, ang lalakas ng mga negosyo nila, pero nagsara rin kasi dapat tuloy-tuloy 'yan, Next, ang negosyo ay nakabase sa swerte-swerte. Mali rin yan, ha? Yung swerte-swerte, yung mga ganyan-ganyan na yan, ako hindi nakukuha ang success ng negosyo sa mga paswerte-swerte. Nakukuha yan sa sipag, tiyaga, at dunong. O kaya yun yung sunod na myth ko, pagka ikaw ay masipag, ikaw ay matyaga, magiging magaling kang negosyante. Ulit, dahil nga kulang yung sipag at tiyaga. Dapat merong dunong. May kaalaman, may pag-aaral, may pagsasaliksik, may pag-o-observe, merong mga pagtatanong, paghihingi ng advice, at sinusubukan, tapos tuloy-tuloy ang pag-i-improve. Kaya sipag, tiyaga, at kaalaman or dunong ang kailangan. Hindi lang makukuha sa sipag at tiyaga, kapos, kulang. Yan ang mga ilang sa mga bagay na mga haka-haka sa pagnenegosyo na dapat iwasan natin. Huwag kang matakot sa pagnenegosyo. Kayang-kaya mo yan. Thumbs up!